Good day everyone, I am Miko Supan and today I am imparting knowledge about the disadvantage and advantage of ICT or Information and Communication Technology. Pero sa Taglish para mas maintindihan ng lahat. Handa na ba kayo? Kasi ako, handa na. Let's start. Let's begin to the advantage of ICT. The accessibility. Imagine makakapag-communicate na tayo with our loved ones or friends, family, globally or around the world. Makakapag-message mo na siya or call, video call, kahit nasa loob man siya ng bansa or nasa ibang bansa. And also, the accessibility, makakapag-shopping na tayo, makakapaghanap na tayo ng work, and also, makakapag-order na rin tayo ng food. Imagine, nasa internet lahat ng yon. Kaya that's why na sobrang importante sa atin ang technology. Ang daming benefits sa atin ito. And dumako naman tayo sa second advantage of ICT, yung convenience. Ngayon, isang tap lang natin, makakapunta na tayo sa mga page. Hindi na natin kailangan ng marami pang libro para makakuha ng informations or pumunta pa ng library para bumili ng books. Pwede na tayong pumunta sa mga iba't ibang websites or mga links para lang makakuha ng mga information. That's why sobrang importante ng technology sa atin, especially sa mga teachers and students. And the third of advantage of ICT is a lot of opportunity because nowadays everyone is using technology sa work man yan, sa educations, or kahit saan. Kaya as much as possible na ma-enhance yung skill natin sa technology kasi halos na people o mga tao ngayon ay gumagamit na ng technology. Kung mas marunong mong gamitin o mas enhance ka sa paggamit ng technology, mas maraming opportunity ang makukuha mo dahil sa panahon ngayon, halos technology ang gumagana. However, even though na may advantage ang ICT, huwag natin kalimutan na may disadvantage din ito. Kaya ngayon, pagpatuloy natin ang video sa disadvantage ng ICT. Some of people are nakadepende na lahat sa technology or pinapagawa na lahat sa technology or umaasa na lahat sila. Some of those are day students. Especially kapag gumagawa sila ng sit work, homework, at mga iba pang mga gawain. Halos gumagamit na lahat sila ng technology or nakadepende na lang. At sa mga family naman, wala nang manpower na gumagana, halos technology na lang halos. Kaya sometimes yung mga katawan nila is hindi na gaano siya kalakas kasi hindi na rin sila nakakapag-exercise kasi nga technology na halos ang gumagana. Number 2 is vulnerable. Nowadays, marami na talagang mga hacker sa mga social media platforms, yung mga Facebook, Twitter, or kahit mga banks account pa yan. Kaya yung pagbigay ng information natin sa mga social media platforms like social media, Instagram, Twitter, lahat is dapat limited lang. Hindi na kailangan ilagay lahat ng mga information kasi minsan yung accessibility mo is or yung personal information mo is madali na lang talagang makuha pagdating sa mga hacker. Kaya sa paggamit na ng mga social media platforms is dapat mag-ingat tayo. Kahit ano lang, pumunta tayo sa ibang lugar, wag na natin, no need to post na kasi malay mo, di ba, may pupunta pa sa bahay mo na hindi mo alam or may kukuha ng gamit sa bahay mo kasi nga nag-post ka na pupunta ka sa ganito. Kaya as much as possible, wag na nating ilagay yung mga details natin na talagang important. Yung mga hindi na lang kailangan siguro yung mga ilagay natin para at the same time, kung may maghahanap man sa'yo na family mo, friends, makaka-contact din sila sa'yo. Lastly, also the disadvantage of ICT is overuse of media online platforms. It causes the mental health issues like anxiety, depression, and FOMO or fear of missing out. Sa pagiging connecta sa online world, minsan na-apektuhan natin ang personal life natin at relationship natin sa mga ibang tao. Again, I am Miko Supan. I hope you have a takeaway from our discussion earlier. Again, I always remind you na it's okay to utilize technology. However, na wag palagi nakadepende sa technology yung life nyo.
I know na mayroon din kayong kakayanan o capability na mag-succeed sa life na hindi lahat nakadepend sa technology. And I hope na yung diniscuss natin earlier is ma-apply nyo din sa life nyo. Thank you for watching and huwag kalimutan i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa ating channel. Bye!